Sabi nila, ang pinakadelikadong biyahe ay yung akala mong normal lang. Pero ang totoo, may mga jeep daw na hindi para sa mga buhay. Ito ang kwento ni Janine at ng kanyang huling sakay. May kasabihan sa mga driver ng Maynila na kapag hating gabi at walang masakyan at may humintong jeep na tila hindi pangkaraniwan, huwag kang sasakay dahil baka hindi ka na makababa. Si Janine, 25 taong gulang, call center agent, kakagaling lang sa graveyard shift. Ulan, hating gabi. Habang naglalakad sa kalsada ng Kalayaan Avenue, napansin niyang wala ni isang tao. Grabe, bakit parang ang tahimik? Wika ni Janine. Pumwesto siya sa isang waiting shed. Ilang minuto ang lumipas, walang dumaraan. Hanggang sa isang itim na jeep ang biglang huminto sa harap niya. Sa ibabaw nito, may nakasulat, espesyal, walang sakay. Walang ilaw, walang plate number, at sa loob, may kaunting usok. Sakay. Wika ng driver na may mababa at halos paos na boses. Pag-upo ni Janine, ramdam niya agad ang lamig. Pero wala pang ibang sakay. Paglingon niya sa side mirror ng jeep, tila may nakatingin mula sa likod, kahit alam niyang siya lang ang pasahero. Kuya, dumadaan po ba kayo ng Project 4? Sa dulo, malamig na sagot ng driver. Habang umaandar ang jeep, napansin niyang tila paulit-ulit ang mga nadaan ng kalsada. May isang gusali na pangatlong beses na niyang nakita. Dumilim ang paligid, parang wala na sila sa Maynila. Sa bawat kanto, may sumasakay. Tahimik, walang kibuan, lahat nakaitim, at walang anino. Sa harapan niya may batang babae, putol ang paa, may lalaking sunog ang balat, may babaeng duguan ng tiyan, at lahat sila nakatingin kay Janine. Dahan-dahang bumabalik kay Janine ang kanyang nakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Nakabanga siya ng matandang tumawid. Sa takot, tumakas siya. Walang nakakita, walang nakahuli. Pero ang jeep ay isang sasakyang multo, naglalakbay para singilin ang mga makasalanan. Tiningnan niya ang salamin. Ang driver ay walang mukha, maitim ang balat, may apoy sa mga mata. Isang tagahatid ng mga kaluluwang may kasalanan. Ang jeep na ito ay para sa mga hindi humingi ng tawad. Pagsambit ng driver na may pag-iiba ng boses na tila bang isang demonyo. Sorry na, please, ibaba mo ako. Pag-iyak na pakiusap ni Janine. Wala nang babaan. Huminto ang jeep sa isang madilim na terminal, parang sementeryo. Mga pasaherong tila multo, bumaba, pero hindi lumalakad. Parang hinihigop ng lupa. Isang boses ang narinig ni Janine, pamilyar. Ikaw ang dahilan, kaya ako nandito. Ako si Aling Berta. Kayo po ba yung ako ang binangga mo at iniwan mong mamatay? Walang takas si Janine. Isinara ang pinto ng jeep. Muling umandar. Bawat sakay ay may hatol. Muling pagwika ng driver. Sumigaw si Janine. Pilit binubuksan ang pinto. Pero wala siyang magawa. Hanggang sa ang buong jeep ay nilamon ng dilim. May bangkay ng babae na natagpuan sa ilalim ng flyover. Wala siyang ID, pero may nakasulat sa lupa kung saan siya natagpuan. Huwag kang sasakay. Samantala, sa parehong waiting shed, isang bagong babae ang naghihintay ng masasakyan. At sa dilim, may jeep na dumarating, itim,
luma walang sakay. Baka sa susunod na gabi, ikaw naman ang sumakay. At kung makita mong may nakasulat na espesyal, walang sakay, magdasal ka. Baka hindi ka na makababa. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.